Hinahamon na ng mga Iranian ang pananakot ng rehimen. Sa kabila ng banta ng marahas na pagsupil at utos na barilin agad ng mga paranoid na puwersa ng seguridad. Nagpunta pa rin sa kalsada ang mga Iranian para ipagdiwang ang sinaunang pista ng apoy. Para sa bumabagsak na rehimen, nakakatakot ito dahil natatakot silang ang pambansang pagdiriwang ay palihim na maging mitsa ng isang malaki at hindi mapipigigil ang revolusyon. At iyan ang dahilan kung bakit mula nang magsimula ang digmaang ito. Araw-araw nang tinetext ng rehimen ang mga Iranian ng parehong mensahe. Kung lalabas kayo, mas mabigat ang parusa kaysa noong Enero nang pinatay ng rehimen ang 10,000 mamamayan dahil sa protesta. Ayaw ng rehimen maulit ang nangyaring milyon-milyong humiling ng pagpapalit noong Enero. Kaya naglagay ng mga checkpoint ang IRGC at puwersang basij sa buong bansa. May babaeng Iranian na nagsabi sa BBC na natatakot siyang magsuot ng makukulay na damit dahil baka mainis ang mga tauhan ng seguridad. Ganon katakot ang rehimen. Ayaw ng rehimen na magsuot ng makukulay na damit ang tao. Kagabi raw ay isa sa pinakamapanganib na gabi para sa kanila. Chaharshan Besuri o Festival ng Apoy sa Iran ay matagal ng tradisyon ng mga Persiano kung saan lumalabas sa mga Iranian, sumasayaw, sumisigaw at nagdiriwang sa kalsada. Matigas ang rehimen. Walang dapat lumabas. Natatakot silang lumaki ang selebrasyon gaya ng nangyari noong Enero. Kung matatandaan ninyo, ang mga protesta noong Enero ay hindi ukol sa pagpapalit ng rehimen, kundi sa mga problemang pang-ekonomiya dulot ng korupsyon. Pero naging pambansang revolusyon ito na gustong palitan ng rehimen, bagay na ayaw ng Islamikong rehimen. Kaya maaga silang nagbabala, huwag lumabas sa kalsada. Pero kahit may babala, may mga lumabas pa rin. Tingnan ninyo. Nangyari ito sa buong bansa at sa Tehran. Nakita natin ang ilan sa pinakamaraming tao mula noong Enero. Tingnan ninyo. Ngayon, isang bagay na gusto kong banggitin dito. Wala tayong masyadong mga video na lumalabas mula sa Iran. Dahil ito sa mga limitasyon sa internet. Naging sobrang higpit nitong mga nakaraang araw. Mahigpiting pinarurusahan ng rehimen ang nagbebenta ng walang filter na internet access na delikadong serbisyo. Bukod pa rito, mahal ang serbisyong ito na inaalok ng mga kabataang Iranian na bihasa sa teknolohiya. Dahil sa mahigpit na pagpapatupad, karamihan sa mga tao sa Iran ay hindi na makakakonekta sa labas. Hindi na rin namin mapapanood ang mga video at limitado ang impormasyon. Nakakabahala ang aming nakikita. Kagabi, may ulat ng sagupaan sa pagitan ng puwersa ng seguridad at nagdiriwang na mamamayan sa pangunahing plaza sa Tehran. May narinig ding putok ng baril. Pakinggan ninyo. Di ko alam ang sinasabi mo. Hindi ko alam kung anong sinasabi mo. Pasensya na sa ginagawa ko. Sa clip, sabi na nagre-record, sa tingin ko may binabaril sila. Tapos maririnig ang putok ng baril sa background. Ito mismo ang matagal nang binabalaan ng mga puwersa ng seguridad. Gabi-gabing lumalabas sa pambansang TV ang hepe ng pulisya ng Iran mula nang magsimula ang digmaan at sinasabi sa publiko na handang gumamit ng baril ang mga puwersa ng seguridad. May pag-asa ngayon, lalo na sa mga nasa labas ng Iran, na ang pistang ito ng apoy ay maaring magsimula ng bagong kilusan ng protesta, gaya nung Enero. Pero sa kasamaang palad, based sa nakikita natin, hindi ko iniisip na mangyayari yon. Lalo na hindi pa ngayon, dahil masyadong mahigpit ang hawak ng mga puwersa ng seguridad sa bansa. Takot masyadong mga tao na isugal ang kanilang buhay. Pero ang katotohanang lumabas pa rin sila kahit may banta, checkpoint at text message ay may ibig sabihin sa atin. Kung magsimula man ang mga protesta, kami ang unang magbibigay ng update sa inyo. Kaya siguraduhin pindutin ang like at subscribe button sa ibaba. Nakikita natin na tinutugis ng drone forces ng Israel ang mga miyembro ng rehimen at puwersa ng seguridad sa kalsada. Dahil dito, makikita nating nagkakawatak-watak ang puwersa ng seguridad. Pero hindi ito kasing lala ng sinasabi ng iba sa social media.
Nakakita tayo ng ilang mga video ng mga drone na tumatama sa mga puwersa ng seguridad sa mga kalsada kapag sila ay nagtatayo ng mga checkpoint. At dahil dito, ang ilan sa mga checkpoint ay inilipat sa ilalim ng mga tulay para makaiwas sa mga pag-atake. May ilang tao na natutulog sa kalsada. Agad silang tumatakbo paleo kapag may drone na naririnig. Tandaan din mga kaibigan na ang puwersang Basij ay nasa 300,000 hanggang 600,000 katao. Hindi ko sinasabing walang epekto ang 2 hanggang 4 na miyembro ng puwersa ng seguridad na napapatay sa mga pag-atake ng drone ng Israel. Pero tandaan natin na malaki ang internal security force ng Iran. At ibig sabihin nito, ang mga mamamayan ng Iran, na tama lang naman, ay natatakot magsimulang magprotesta kahit na ano pa ang nakikita nating nangyayari sa mga kalsada. Kahapon, tinalakay natin ang pagpatay kay Ali Larazani, de facto leader ng Iran. Matapos kong gawin ang video, naglabas ng unang opisyal na pahayag ang pamahalaan ng Iran tungkol sa pagkamatay ng kanilang leader. Ito ang sinabi ng Iranian Foreign Minister. Pakinggan ninyo. Eksklusibong napanayam ni Ali Hashim, ang Foreign Minister ng Iran. Ayon kay Abbas Araghchi, hindi maapektuhan ng pamahalaan ng Iran ng pagpatay kay Ali Larijani, pangunahing opisyal ng seguridad. Hindi ko alam bakit hindi pa rin ito naiintindihan ng mga Amerikano at Israeli. Ang Islamic Republic ng Iran ay may matatag na estruktura at mga itinatag na institusyong pampolitika, pang-ekonomiya at panglipunan. Ang presensya o pagkawala ng isang tao ay hindi makakaapekto sa estruktura. Siyempre, may impluensya ang mga individual at bawat tao ay may ginagampan ng papel. May ilan na mas magaling, may ilan na hindi, may ilan na mas kaunti. Ang mahalaga, ang sistemang pampolitika ng Iran ay napakatibay na estruktura. Ngayon, kahit ano pang gustong aminin ng kalihim ng ugnayan panlabas ng Iran, may epekto pa rin ng asasinasyon sa loob ng Iran. Ibig kong sabihin, naapektuhan pati pinakamataas na pamunuan. May natatanggap kaming hindi kumpirmadong ulat, kaya mahalagang banggitin na hindi lang Iran ang nagkakalat ng maling impormasyon. May mga taong kontrarehimen na gumagawa rin ito, kaya mag-iingat din kami sa ganung pananaw. May ilang ulat na nagsasabing sinasabi ng Pangulo ng Iran sa mga dayuhang leader, tulad ng sa Turkey at Russia, na wala siyang kapangyarihan sa loob ng Iran. Sinasabi niya, sa madaling salita, na wala siyang pamumuno, wala siyang kontrol sa sistema. Sa isang banda, parang ipinapaalam niya sa mundo na walang magbabago kahit mawala siya, dahil wala naman talaga siyang kapangyarihan. Ngayon, ito ay isang bagay na nabanggit na natin dati. Sa totoo lang, wala talaga siyang gaanong kapangyarihan sa kasalukuyang sistema. Dahil kahit bago pa nagsimula ang digmaan na ito, kahit bago pa ang 12 araw na digmaan nung nakaraang taon, alam na natin. Itong taong ito, ang Pangulo ng Iran, ay isa sa mga moderado sa rehimen. Nakilala na kahit bago pa nagsimula ang lahat. Dahil alam ko na nakikita natin ang kampanya ng media na parang sinasabi sa atin na lahat ng pinapatay ay isang moderado. Kadalasan, hindi naman talaga totoo yon. Parang label lang yan na nilalagay ng media sa maraming leader ng Iran kapag namatay sila. Pero ang Pangulo, isa sa mga moderado ng rehimen. At alam mo kung ano, dahil doon, nakita natin na naglabas ang US State Department ng parang wanted list kung saan nagbibigay sila ng $10 milyong sa sinumang handang magbigay ng impormasyon tungkol sa mga leader ng Iran. Hindi kasama ang Pangulo ng Iran sa wanted list dahil hindi siya target ng US State Department sa operasyong ito. At hula ko, malamang hindi rin siya hahabulin ng Israel. Ngayon, syempre, kung alam natin lahat ito, malamang alam din ito ng mga leader ng Iran. Iyan ang dahilan kung bakit, kahit siyang halal na pangulo, hindi talaga ganun kalakas ang kapangyarihan niya. Ngayon, may update tayo mula kay Admiral Brad Cooper ng Central Command. Karaniwan siyang nagbibigay ng mga ito tuwing ilang araw at ipinapakita namin ang buong mensahe. Sa tingin ko, ngayon ay medyo huli na tayo dahil lumabas lang ito kahapon. Heto ang kanyang update. Kumusta? Ako si Admiral Brad Cooper, ang commander ng US Central Command. Narito para magbigay ng panibagong update tungkol sa Operation Epic Fury. Una, nais kong alalahanin at paranggalan ng mga bayani na buwis ng buhay sa insidente ng eroplanong pang-refuel na KC-135 noong nakaraang linggo. Pinanghahawakan namin sa aming mga dasal ang kanilang alaala, pati na rin ang kanilang mga pamilya, kaibigan at mga kasamahan. Ang kanilang dedikasyon at paglilingkod ang nagpapalakas ng aming determinasyon. Sa loob ng 16 na araw, naghatid tayo ng matinding puwersang militar sa kaibuturan ng Iran.
Noong nakaraang Biyernes, nagsagawa ang puwersa ng US ng malawakang tumpak na pag-atake sa Kharg Island. Winasak ang mahigit 90 target ng militar ng Iran tulad ng imbakan ng naval mines, missiles at iba pang infrastruktura. Ngayon, ang Air Force, Navy at Marine Corps ng mga piloto ay lumipad ng mahigit 6,000 combat flights patunay ng galing ng pinagsamang puwersa ng Amerika sa pagpapanatili ng air superiority sa Iran. Patuloy tayo nakatuon sa ating malinaw na layuning militar, kabilang ang pag-aalis ng ballistic missile, drone at banta sa dagat ng Iran. Magkaiba ang magdepensa sa pag-atake sa mga launcher at pag-intercept ng missile at drone kaysa ang tuluyang pagwasak sa mas malawak na pabrika at kagamitan sa likod nito. Ginagawa natin ito ngayon. Napag-usapan na natin ito sa konsepto, ganito naman ito sa realidad. Ipakita ko sa inyo sa unang pagkakataon ang ilang halimbawa kung paano natin binubuwag ang defense industrial base ng Iran para matigil ang mga banta sa rehiyon sa hinaharap. Makikita rito ang larawan ng imbakan ng naval drone malapit sa Strait of Hormuz noong ika-1 ng Marso. 8 araw matapos, lubos nang nawasak ang parehong lugar. Narito ang larawan mula sa pabrika ng attack drone sa Tehran noong ika-5 ng Marso. Narito ang parehong pabrika 6 na araw matapos bombahin ng US airstrikes. Noong nakaraang buwan, narito ang Yazdi Military Depot. Ang 8 gusaling ito ay bahagi ng Missile Command ng IRGC at ginagamit sa paggawa ng magaan at mabibigat na torpedo. Narito ngayon ang military depot na ito o ang natira na lang mula noong nakaraang linggo. Totoong ginagawa ng US at kaalyado nito ang layunin ng kanilang pag-atake. Malinaw ang layuning militar na alisin ang kakayahan ng Iran na magpakita ng lakas laban sa Amerika at mga kalapit bansa nito. Tinututuhan din natin ang pagbuwag sa ilang dekada ng banta ng Iran sa malayang kalakalan sa Strait of Hormuz. Sa kombinasyon ng lakas sa impapawid, lupa at dagat, matagumpay natin nawasak ang mahigit 100 sasakyang pandagat ng Iran at hindi pa tayo tapos. Ipagpapatuloy natin ang mabilis na pagpapahina sa kakayahan ng Iran na magbanta sa kalayaan sa paglalayag sa loob at paligid ng Strait of Hormuz. Tuloy ang ating pag-usad at laging alerto laban sa kalaban. Ngayon, ilang kaisipan tungkol sa Iran. Sa nakalipas sa 2 linggo, naglunsad sila ng mga pag-atake sa Oman, Saudi Arabia, Israel, Jordan, Cyprus, Turkey, Azerbaijan, United Arab Emirates, Qatar, Iraq, Kuwait at Bahrain. Sa bawat bansang ito, sinasadya nilang atakihin ang inosenteng sibilyan. Ginawa na nila ito mahigit 300 beses patunay ng kanilang tunay na anyo bilang pandaigdigang pinuno ng terorismo. Sa nakalipas na ilang araw lang, inilunsad ng rehimen ng Iran ang isang walang pakundangang pag-atake laban sa mga sibilyang komunidad sa Tel Aviv gamit ang cluster bombs, isang uri ng bala na likas na hindi pumipili ng tatamaan. Nakikisa kami sa mga bansa sa rehiyon sa pagkondena sa agresyon at kasama ang mga kaalyado sa pagpapatibay ng sarili nating depensa. Sa madaling sabi, tulad ng dati kong sinabi, humihina ang Iran habang patuloy tumitibay at dumarami ang ating mga kakayahan at kalamangan. Sa huli, gusto kong banggitin ang pambihirang 50,000 Amerikano nung nakadeploy sa rehiyon na nagsasagawa ng mahalagang misyong ito. Matagal ko nang paniniwala na ang bawat tagumpay ay nagsisimula at nagtatapos sa ating mga tao. Ngayon, kinikilala ko ang mga hindi kilalang bayani, ang mga taga-suportang tumutulong sa puwersa ng Amerika na maglabas ng lakas 24/7. Walang ibang militar sa mundo na gumagawa ng lohistika gaya ng US at nasa rurok ng kakayahan ng ating koponan ngayon. Sila ang namamahala sa mga network ng distribusyon na umaabot ng libu-libong milya para sa mga supply tulad ng bala at gasolina upang siguraduhin makarating ang mga ito sa mga mandirigma sa oras. Salamat sa lahat ng ating mga tagapagpanatili at tauhan sa lohistika. Ipagpatuloy ang mahusay na trabaho. Sa buong koponan ng Operation Epic Fury, tuloy lang ang pagsisikap, maging matatag at lumaban para manalo. Salamat at pagpalain kayo ng Diyos.